you put it in there. Come on. Get up, get up. Stand up, stand up. Good. Stand up. Stand up. Okay. I did it once and you put it back again. You're hilarious, baby. Hilarious. Okay, you're done. Don't play it again. She likes, gusto niya maglaro niyan. You like to play that one? Ayan, lagay niya sa ulo niya. Tapos, ano naman niya yung handog. Paano niya sa, ayan. Suot niya yan sa ulo niya. Ay, hindi niya matanggal. Naglalaro yan lang. Ayaw niya laruan yung laruan niya. Gusto niya talaga yung, kung ano, kaakyat na naman dyan. Don't go up there! Ayan. Akit, magagalit na naman yung ama niyang kita yan. Down! Get down, get down. Dada, get mad. Hold on. Come on, down. Come on, down. Down. Dada, get mad. Get mad. Ang lamig ng kamay niya. Kamay at paa. Ano ba yun? Lagyan ko ng socks, tatanggalin naman. Kasi aircon sa bahay, laging naka-on, hindi siya. Wala man lang hindi talaga warm. Kasi summer pa ngayon. Ayun na naman. Ayan. Ayan ang ginagawa niya. Ayan. Don't play with that cat. You can't play that one. That's not a toy. That's not yours. That's not a toy for you. You're gonna go in your playpen. You go in your playpen. Ito lang yung niya dito. Yan. Ito yung playpen niya. Dito ko sa ilalagay pag may ako. May ginagawa sa kusina. Kasi aakyat siya dyan. Tapos naman yung kalat na naman. Kakalatin niya yung mga gamit dyan. Siya dito. Aakyatin siya dito. Bambasag yung TV. Ito yung box na gusto niya mag-hide dyan. So, kinikip ko yan dyan para yung pen. Para hindi siya makapasok dun sa kasi akit na naman dyan at So, okay, let's go inside. I go inside. Here, you want to try some good tea? Siya printer niya nasisira. Dito kami sa playpen, loob ng playpen. Apak ako sa likod ko. Ayan, ganyan. Wala naman ako nakahanda. Bigla na naman yan. Oh, I don't do that because I put it in there because it's cold. My back is cold. Naka-sleeveless lang ako. Oh, ayan po pa. Ayan kami dito. Ayan ko dito sa Philippines kasi hindi siya pag natumba siya, hindi siya masasaktan. Ito may hindi siya matigas yung floor dito sa loob. Sa ilalim niyan, lagyan ko ng mga cushion, mga blanket. So, okay lang mauntog yung ulo niya dyan. Hindi sakit. Yeah. So, ayan. Huwag mong takpan sa ulo mo. Ayan. Oh, step on mama's back. Ito yung ginagawa namin. Sumasakit yung likod ko. Wala yung sumasakit yung likod ko. So, ayan. Kaya yung damit niyang suot niya. Pang 6 months pa yan. Pang newborn pa yung damit na yan. Pang 5 months. So, pinasuot ko pa rin kasi kasya pa naman. Tsaka hindi na lang may sara yung pambaba na buttons. Kasi nga, lumiit na. Or siya lumaki na. Ayan. Yun ang mga laruan niya. Stuffed toys. Walang ibang mga learning toys. Sabi pa ng papa niya, dami na daw niyang laruan. Daming laruan ni konti lang naman yan kung tutuusin. Ilan-ilan lang. I think nagpupo na naman siya. Nangangamoy eh.
Pagkatapos niya kumain ng malaking portion na pagkain, talagang magpupupo. Magpupupo siya. Magpupupo agad. Ablang 20 minutes, pupo na naman. May isang araw na 3 bisis nagpupo. 3 bisis talaga. Grabe naman tong batang to. Ano kaya yun? Normal lang kaya yun sa mga bata. Sa isang bata na magpupupo ng ganon. Aray, ko. Be! Ano naman yan? Ano ako? 3 days ko ngayon eh. Kaya namakit yung ano ko. Ang baywang balakang. Sa kanya. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ganyan yan. Tapos matamaan yung aking ano. Sige na. Let's go in the room. Let's go in the room to change your diaper. Mag-change na. Tika lang. Sandali. Siya pa, you open it. Siya pa magbubukas dyan eh. Hindi naman siya ano dyan. Oh, dito bubuksan. Mika, we go in the room. Come here. Come here. Ito lang yung diaper niya. Walang lalagyan. Litan. Wala nang ano pa. Kailangan. Yung ibang bata mayroong kompletong mga gamit. Dito wala na. Simple lang kami. Halina. Kasi maiiwan ako. Ganito lang kami mag-change ng diaper niya. Simpleng buhay. Simpleng buhay dito sa Amerika. Kala madaling buhay dito. Hindi. Kasi kailangan din mo rin kumayod para mabayaran yung mga kabayaran sa mga bills, electric bills, mga ganun. Pero hindi ako naman, uy, hala. Yung anak ko, ano siya? Yung dumi niya, ano? Matigas ang dumi niya. Hindi yun sa Tagalog. Matigas ang dumi. Matigas ang dumi niya. Hindi kasi siya mainom ng tubig eh. Inumin ko, kailangan ko pa siyang ano, bigyan ng matamis na crackers. Kahit isang ano lang, isang pirasong crackers yung bibigay ko sa kanya para pagkatapos mauwaw siya, iinom siya ng tubig. Ano ba yan? Ba't ganun siya bibi ko? Hindi kasi baby water yung baby water, ano niya, tubig na inom niya. Regular na bottled water lang. Nabili namin sa malaking tindahan dito. By sale lang. Hindi yung baby water talaga na, sa kanya talaga. Ganun lang kadali. Ganun lang kami magpalit ng diaper ng bibi ko dito lang din sa ano niya. Yung nakikita niyo damit niya yan yung isa. Binigay niya damit niya isa pero hindi niya nasuot. Paano sana yan? Pag nag 1 year old na siya ba? Pero hindi niya nasuot. Hindi nakikita tuloy. Yan na. Wala na. Yan na. Tapos na. Pag sinabi ko namang let's go outside the room. Pag hindi ko nilagyan ng the room, diretso siya sa labas. So, luto ako ng dinner. Ayaw ko, wala akong plano na magluto ng dinner. Kaya lang, yung mister ko gusto talaga yung kumain ng fully cooked dinner. Yung bang ready to eat lang sana yung ano ba, iinitin ko na lang na chicken pot pie. Ayaw niyang kumain ng chicken pot pie. So, kailangan yung may leftover kami na steak. Yun ang gusto niya. May nakikita kasi niya maraming fried rice. Oh. Maraming fried rice. Maraming rice na natira kahapon na luto ko. 3 cups na niluluto ko kahapon. So, gusto niya siguro kumain ng rice. Nag-rice kami hindi kami nag-rice kahapon. Yung isang araw, nag-rice kami. Karon gusto niya kumain ng rice. So, si bibi ko, tapos na kumain, ito yung ulam niya.
hindi makikita kasi na gulay. Tapos gulay at ano ko. So, si Bibi okay na yan. Mamaya-maya, kakainin na naman konti. Kasi maaga siya. Hindi kasi siya nakakain ng tama ng maayos kanina eh. Kasi konti lang binigay ko, hindi ko siya pinakain ng ng rice, walang rice. So, yun lang, fruits at saka yung bread. Teka, ano ba yung kukunin ko dito? Nakalimutan ko yung kukunin ko dito. Ayun, steak. Chop-chopping ko pa yung steak. Wala kaming arte talaga dito. Nakikita yung ang laki ng bahay. Ganda ng ganda ng sasakyan. Pero pagdating sa don't do that. Pero pagdating sa ayun. Yak na. Pagdating sa mga pagkain, simple lang kami talaga. Oh, ayan. Kita nyo na. Sinunod na agad. Sumunod na. Binuksan na naman. Tapos yun na naman dyan. Halongkatin na naman yan lahat yan. Gusto nyo laruan yung mga gamit sa bahay. Buti na lang nilinis ko na. Hinugasan ko na yan. Rubber lang naman yan pang ano. Sige. Ito Santa namin medyo madilim. Ito. Yung steak man. Steak na napaka thick. Napaka-thick ng cut, ayan, Tapos 2 piraso nito. Yung isa, hindi ko naubos. Yung akin to. Hindi ko naubos. Kasi nga, malaki. So, gusto niya ng fried rice. Fried rice na with steak. Kita nyo yan, ang pangyayari. Ayan ang ginagawa niya habang ako'y nasa kusina. Siya naman nagkakalat-kalat sa mga kagamitan. Pagkatapos ko nito, mayroon na naman siyang linisin. Ay, naku, bata talaga. Hindi ako makagawa na ito dito. Ayan. Ay, naku. Delikado yan! Nakita nyo yan. Nilagyan ko ng para hindi niya ma-open yan. Tapos, yan na naman siguro yung kailangan kong hanapan ng paraan na sarado para hindi niya ma-open ng ganun. Bye-bye. Hindi mo push it back. Push it back. Very good. Close it. Very good. But this one is not good. Let me have it. Okay? Let me put it back in there. Okay? It's not safe. These are sharp. You know what sharp is? Don't go. Okay? Don't play. Only this one. Play. Only this one. Ayaw din yan yung laruan niya mga yan. Ayaw, hindi ako makakaluto nito. Luluto na nga. What happened? Uh-oh! He got stuck! You move your body, babe. Move there. Sorry. Move over there. Sorry. There you go. Sorry, come here. Lagyan na ng konting oil. Vegetable oil. Ito na. Ito na guys, nagluluto na. Ito una ko yung lunod yung ano na. Walang masasayang. Mahal ng bilihin ngayon, magsasayang-sayang ng pagkain. Ayan, kahit kung ano. Yan, lulutuin ko muna yan. Nilawag ko. Lagyan ko na ng salt at paminta. Maluto na siya. Lagay ko yung importante maluto to. Kasi yung rice, okay naman. Luto naman yung rice. Minamadali ang itong wala akong planong magluto talaga ng ganito. Yung gusto ko lang yung quick food. Sana. Kasi wala akong gana magluto talaga. Alam nyo naman pag babae may binabantay ang bata full time. Tapos nag-ano ka, days mo, sakit ng balakang mo, gusto mo lang wala ka lang, gusto lang idle, wala kang ginagawa, diba?
Marami namang cook food dyan. Itong asawa ko. Hindi niya alam na red days ko. Hindi na alam yung feeling na isang babae na pag mag red days. Yun talaga. So, may asawa ka nga naman na hindi mo asawang turing. Yung parang katulong kasi wala ka, hindi ka nakakaano. Gusto mo mag-relax ka, wala. Kasi gusto niya daw kumain ng rice. Di? Wow. Makapawaw. Sana all na lang ako sa ibang mag-asawa yung Pinay na swerte sa napangasawa nila na o pinapangasawa nila na sabihin pang ano, baka pagod ka, ako na magluto, baka pagod ka, wag ka na magluto, okay lang naman ako nakakain ng ano, ako lang magluto. Pero siya, sabihin pa akong gusto ko kumain ng real food, ayoko ng quick food, gusto kumain sa panagan. So ibig sabihin yung masusunod yung ano niya talaga yung gusto, kahit niya sakit yung ano mo, kahit wala kang ano, ganyan siya. So sana all na lang, sana all, wala magpa-close. Teka lang, ilalagay ko na to yung phone para ma-mix ko at to, baka masunog tong ano ha, balikan ako kayo mamaya. At yun na guys, ang aking fried rice steak. Yan, hindi siya magandang tignan kasi kulang siya sa sahog. Dapat sana mayroong green peas, mayroong carrots, pero kailangan ko pang i-prepare. Yung green peas naka freezer, frozen, tapos yung carrots hiwa-hiwain pa. Yung isa quick nga quick din no. So ayun naman ang aking gagawin pagkatapos nito. Tapos na yung dinner, lawagin ko na yung sawa ko. Put it back. Okay, very good. Very good. No, put it back properly, like this. Okay? The other one. Where's the other one? There's another one. Right here. Close it. Wash your hands. Okay. Slowly. Very good. Good afternoon, everybody. At ang kulit-kulit ko dito. Iusog na kita. Kasi gusto mo talagang she really wants to she really wants to climb up there every time this chair is up. And then reach for the table stuff. Ayun na naman. Lalabas na naman. No! Nilagyan ko na dyan para hindi ka makalabas doon. Kasi nga, sumasakit ang likod ko today. At saka, nagbabantay ako sa kanya. Walang magbabantay. Gusto ko sanang pahinga, matulog. Higa-higa lang. Sakit ang likod ko. Hindi makahiga. Kasi ito na naman, dito na naman, aakyat na naman dito yan sa upuan. So, ngayon lang ako vlog ulit. Anong oras na? 12:00. Kakatapos lang niya nag-agahan. Agahan ba? Tanghalian pala. Sorry. Kakatapos lang ng baby ko na nanghalian ako. Hindi pa ako kumakain kasi nag-iisip pa ako kung ano yung aking lulutuin. Tapos pag open ko ng fridge, kasi nga gusto kong makita kung ano yung gusto kong lulutuin. Plano. Di naman itong batang to, akyat dito, akyat doon. Tapos masakit ang likod ko. Parang nawalan tuloy ako ng gana na magluto ng lunch. Hindi pa naman ako nagugutom kasi nag-snacks ako dyan. Ay, good. Mister ko gumawa siya ng tawag doon, decals pa yun, para idikit sa sasakyan ba.
na flag siya na ano, tapos pre-print niya sa computer. Yun ang pinagkakaabalahan niya kahapon pa. Tignan nyo. Pakita ko sana kaya kumakit na naman. No, Nada said no. Come here, down. No, no. What's wrong? You're sleepy? You gonna go in your bed? What is that you're eating? What is that you're eating? Okay, let's go. You wanna sleep na? Sleepy na. Ayan, tulugin ko na lang siguro. Tulog na to. Ang ginagawa na hawak ko. Ginagawa niya. Dikit sa pinto ng sasakyan. Ay, sa pinto ba? Sa bintana. Sa glass door. Nilagay ko lang muna to siya sa kwarto. Ay, oo. Yan pa, oh. Paano ba yan? Oo, hawak-hawak. Pabiwag na, be. Na. Kaya na kita sa bed mo, ha? Matutulog ka na. Okay? 1, 2, 3. Okay. Hirap. Ayan, tulog ka na dyan. Laro ka. Ay, kahapon ng hapon, mga alas 4 na ano ko ng bed. Nilagay ko na yung bagong bedsheet. Hindi nga pareho yung kulay ng ano, iba-iba yung kulay. Pillow. Kaya matutulog na yung pagod na. Napapagod na. Saka makaka-relax na rin ako. Sana matutulog siya ng 1 to at least 2 hours. Para kapag kaya nga din ako sa likod ko. Tumawag ako kanina sa doktor. Bukas na yung aking appointment for x-ray. Kailangan ko pang to see the doctor. Hindi talaga siya doctor na talaga. Hindi ano siya, nurse practitioner siya. So kung hindi available ang doktor kasi busy, maraming mga pasyente. So siya na muna yung ano nang assist ng mga pasyente. So nurse practitioner ang tawag. So siya yung aking kikitain bukas. Tsaka bibigyan niya ako ng ano na pang para makuhanan ako ng x-ray. Kasi ano kaya ito? 2 buwan na to eh. So hindi na pwedeng baliwalain, no? Kailangan talaga ng gamutan. Binigyan ako ng painkillers, hindi nawawala. Naubos na yung aking gamot. Hindi nawawala yung sakit. Tsaka pumapayat ako kasi lagi ako nagugutom. Kasi nga, ay minsan, para bang yung gusto mo sana na may mag-fix ng pagkain mo. Yun nga, halos araw-araw, lahat ng beses, ikaw lang nag-fix ng pagkain mo. Para ka rin, diba? Mawalan ka ng gutom ka. Wala kang ganang kumain. Pero gutom ka. Yung ganun ba yun? Yung masarap sa feeling na may nagluluto din minsan ng pagkain mo ba? Pero yung asawa ko, hindi marunong magluto ng pagkain ng Filipino food. Kung meron man siyang pakain sa akin na lutuin, yung pagkain ng American food. Pero di tayo, Filipino tayo, di ba? Minsan lang, masarap yung pagkain na kakain din naman ako ng American food, pero hindi lahat. So maganda ang araw today. Hindi siya mahangin. Mainit. Init siya. Parang feel mo pa rin na summer pa rin. Yun lang ang labas. So, ayun na. Matutulog na ang bibig ko. Kapag matutulog na, mga ganyan siya. Ano kaya yan? Ganyan ba lahat ng mga bata? Pag matutulog na siya o maglalaro siya, at talagang hihiga siya sa sahig. Tapos maganon-ganon siya. Tapos, o kaya pag natutulog na siya, ganon-ganon siya. Ano naman niya yung paa niya, yung
house together. Yan ang gagawian niya. Hindi ko kasi isa lang anak ko eh. Siya lang. So, hindi ko alam kung lahat ng bata ganito ba. Dati nagyayaya ako pero hindi sa ganitong edad. Mga ano na, 3 years old na. So, wala akong ideya kung normal ba talaga yung ganyan yung paa niya oh. Saan yung paa niya? Gaganunin niya yung paa niya. Tapos, ang ginawa ko dati, parang ginawa ko rin yan. Ang feel ko is para bang kang nag-exercise. Ayan, nag-put your foot straining on your stomach. Parang ganon. Ayan. Kukunin ko yung ano. Pilo ay wag na lang. Baka iyak. Ganyan. Nakakaano. Kawawa yung baby ko. Bakit kailangan niya gawin yan? Ayan, oh. Ganyan siya. Ayan, matutulog na yan. Ilang minuto lang ganyan siya. Matutulog na rin yan. Ano naman, comment kung sino naka-experience ng may anak na ganitong patungo na matutulog, ganyan yung ano niya gagawin oh. Ang gamit ganyan bang pampatulog niya yan. Kailangan sana dapat nakargahin mo na yung bata hanggang sa makatulog tapos ilapag. Pero sakit nga ang likod ko, hindi ko siya pwedeng kargahin ng matagal-tagal. So ilagay ko lang talaga siya kadalasan pag matutulog na siya. Tulog din naman yan oh. Pagod na yan baby ko. Love na love ko yung bata na yan. Anak na yan ng isang anak ko. Kawawa naman siya. Bakit kailangan niyang gawin yung ganyan? Tignan lang, tatawag sana ako ng doktor. Kailangan ako muna unahin ko tong ano ko. Matagal na yan. Mga 5 months na siya nag-umpisa yung mga ganyan na. Tawag ako muna yung magpapagamot. Kasi kailangan ko ng lakas. Kasi ako mag-aalaga sa kanya. Ako lang. Wala akong mga saan mag-alaga sa kanya dito. May mga nakakilala ko dito pero wala akong tiwala sa kanila. Yung alam mo yung iba yung upbringing nila sa bata. Hindi mo gusto. So, ikaw yung ina. Dapat ikaw yung masusunod. So, hindi ako nagtakan. So, pag natutulog na yan. Punta na ako sa kusina. Magluto. Isip ko anong lutuin ko. Tara, punta tayo sa kusina. Yan, umiiyak paglabas ko ng pinto. Pero matutulog din yan. Ito yung ulam namin mamayang gabi. Scallops, frozen yan. Tsaka yung salmon. Frozen din yan. Tinato ko lang. Ilang minuto lang. Tapos lagay ko na sa ref. Yan ang ulam namin. Ito yung ref namin. Ayoko sa ref namin. Kasi nga, malaki na siya pero parang kulang pa rin sa space. Ang gulo-gulo. Diba? Ang gulo talaga. Ayoko. Ang daming mga condiments na hindi. Yung asawa ko bili ng bili. Try na kung ano magugustuhan niya. Try naman tapos hindi niya ubusin. Bibili na naman ng ibang klaseng ano. Hindi niya inuubos. Ayan nag-ambak-ambak ka. Nagtambak ka ng lahat dito. Walang ubos. Hindi niya uubusin muna bago bibili ng bago. Diba? Kasi nga yung nag-after siya sa yung nag-after lang siya basta ano. So pag may nag-sale daw kahit meron marami pa kaming nakastock na food, bibilhin talaga niya yan. Ako na yung naguguluhan sa bahay na to. Daming mga gamit, mga pagkain. Hindi ko ma-imagine. Kunti lang, dalawa lang kami dito. Nakakapagod isipin. Minsan, hindi ko na lang isipin yan. Pagod na nga ako. Pagod na ako katawan ko. Pagod na rin ang isipin ko. Parang ganun. At isipin ko naman niya, may anak ako. Kailangan ng lakas ko. Kaya talang laban lang. Yun ang hirap na lumalaban ka para laban ka lang ng laban pero hindi mo nakikita ang kalaban mo. Napakahirap nun. So, sana malalagpasan ko din itong lahat ng mga paghihirap. Hindi naman talaga siya ganun kahirap pero tutusin kung emotion na ang pag-usapan yung yung isipan mo nadadamay na yung pagod na rin pati yung emotional mo ay pagod ka na psychologically pagod ka na
Mahirap na. Hindi lang katawan mo ang pagod. Pagod na rin pati isipan pa. Mga ganun. Nakawala energy. Siguro din kasi ngayon today pangalawang araw na ng aking birthdays at syempre na rin dagdag na rin yan sa pagod sa katawan, yung nanghihina ka ba, nanghihina, hindi iba yung pagod na nanghihina lang. So nga, nakaupo lang ako dito muna, dito ako mag-upo-upo, dito ako maupo, gusto kong mag-relax. Tulog na si Bibi, hindi siya umiiyak. Kung may wrinkles na ako, mayroon na nga rin ako mga white hair. So, yan lang ang aking buhay dito. Mag-fix ako ng lunch. Thank you for watching. Please like and subscribe.